Aming Diyos, kami po ay tunay na nagpapasalamat. Pinupuri ka namin sa gabing ito, sapagkat ikaw ang dahilan ng aming pananambahan. Ikaw ang sentro ng aming pagsamba at paglalahati. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat pinagkaisa mo ang aming mga spirito upang maidako kami sa iyong bahay-sambahan sa gabing ito upang manalangin, mag-aral at patuloy na ang kini ng katugunan ng lahat ng aming panalangin. We pray, Father God, that you will continue to lead us, O Lord God, through your Holy Spirit. Give us the wisdom, the knowledge, and the power of your word as we hear your word. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na ikaw lamang ang maghari at gumawa sa aming buhay. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung kami magiging hiwalay sa iyong presensya. Kaya naman hayaan mo, Panginoon, na habang kami nakikinig, patuloy mong ipaunawa ito sa aming mabuti. Palaguin at patatagin mong aming pananampalataya. Tunay na masumpungan namin ang katotohanan sa pamamagitan ng iyong mga salita at sa pamamagitan ng katotohanan, lumago kami ayon sa iyong dakilang kalooban. Pagpalain mo rin ang mga kamay na walang sawang nagkakaloob ng kalamang handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksik, liglig at nagumapaw na pagpapala sa kanila. At hayaan mong maranasan nila ng laging ang kabutihan mo, ang idinadaloy mo at gumagawa ka sa kanila. Salamat po, Ama. Inaangkin namin ang katagumpayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos sa gabing ito. Buksan natin ang ating mga kasulatan sa Pilipos, Kabanatang 1. Philippians chapter 1. Philippians chapter 1. Verses 3 hanggang verse 17. Talatang 3 hanggang 17. Sabay-sabay po tayo. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naalala, na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. Dahil sa inyong pagkikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso, palibasay sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at pagpapatunay lahaman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya, sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa iyo lahat sa mahinahong habag ni Kristo Jesus. At ito ay dinadalangin ko na sa inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumasagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo, na mga puspos ng bunga ng kabanalan, na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikalulahati at ikapupuri ng Diyos. Ngayon, ibig ko na inyong maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo, na anupat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantayan ng pretoryo at sa mga iba't iba pa. At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon, sa palibasay may pagkakatiwala sa aking mga tanikala, ay lalong nagkaroon ng tapang upang salitain walang takot ang salita ng Diyos. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakipagtalo at sa iba pa naman ay mabuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig, palibasay nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo. Datapwat, itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat, na ang iniisip ay dala na ko ng kabigatian sa aking mga tanikala. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos sa binasa po nating talata. We're going to study about the defense for the gospel. Sabi po kasi dito ni Apostle Pablo, especially in verse 7, ang sabi niya po dito ay, sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at pagpapatunay naman sa Ebanghelyo. Makita natin dito how Apostle Paul wants to relate
the things he experienced about the gospel, about the ministry, about the gospel to the church of Pilipos or the Philippians church. Yun ang hinahangad ng mga talatang ito, not only to defense for the gospel, but let all the members of the church, let all the Christians, the believers will also experience to defense for the gospel. Ipinaglalaban, ipinagsasanggalang yung tinatawag na ebanghelyo o gospel ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin na elaborate niya dito yung tungkol doon sa mga taong nangangaral o inihahayag yung ebanghelyo. Ang sabi doon, may ilan na inihahayag yung ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang mga pansariling kapakanan o pagkakampi-kampi o pakikipagtalo. It means it's not according to what the Lord wants for them. Amen po ba? Hindi po yon, hindi lang po basta may pangangaral o naipangangaral o ipinangangaral yung ebanghelyo o yung tinatawag na gospel sa mga tao. But we need also to learn how. No, kung paano nating ipagsasanggalang. Kaya nga doon, ikinwento niya rin, di po ba, na yung mga nakakaunawa naman, sinabi niya dito, meron ilang naman na nakakaunawa doon sa tanikala niya na natanggap mula doon sa pagtatanggol o pagsasanggalang sa ebanghelyo, kaya naman sila'y nangaral ng buong tapang. Diba? Sabi niya doon sa verse 14, kaya naman sinabi niya, lalong nagkaroon ng tapang upang salitain walang takot ang salita ng Diyos. Kaya sa gabing ito, kung titingnan po natin, yung pag-aaralan po natin sa gabing ito is how to really giving defense for the gospel. Paano nga po ba natin gagawin iyon? Paano natin ipagsasanggalang? Kasi alam nyo, hindi lang po natin pinakikinggan yung ebanghelyo, yung salita ng Diyos. Hindi lamang tayo tagapakinig sa loob ng iglesia. Kaya tayo nakikinig ay upang matuto, di ba? Nag-aaral tayo upang tayo merong maalaman doon sa salita ng Diyos. Pero hindi lamang po sapat. Sabi nga we are not here only to study and to learn, but we are here para po magkaroon tayo ng kasangkapan o para kasangkapin tayo ng Diyos upang gamitin tayo to preach. Para po ihayag yung mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin at mapapansinin po natin ang salita ng Diyos, alam niyo po ba yung salitang ipagsasanggalang o yung tinatawag na defense? Yung sinatawag na defense for the gospel, ang ibig sabihin po niya sa wikang Griego ay apologia. No? Apologia. Ang ibig sabihin po ng salitang apologia ay to justify. No? Ibig sabihin pala nung ipagsasanggalang, it is to justify. Pag sinabi pong i-justify, ang ibig sabihin po na ipaglaban. Hallelujah. Yun po yung ibig sabihin ng ipagsasanggalang. No? Kapag nalalaman po natin, di ba, sa buhay din po natin, kapag alam natin yung katwiran natin sa ating pansarili, we are not talking now about the gospel, but we are talking about our own righteousness, yung ating sarili. Kung alam natin tama tayo, ano pong ginagawa natin? We justify it. Di ba? Ipinaglalaban natin kasi alam natin tama tayo. Amen? Ganun po yung ibig sabihin ng defense. Amen? Pero di ba, kung ang isang mananampalataya, hindi niya nalalaman yung kanyang ipagsasanggalang. Kung ano yung ipaglalaban niya, paano niya ipaglalaban? Diba? Kaya, doon pa lamang makikita natin na yung salita pa lamang ni Apostol Pablo, meron na siyang ibig sabihin sa mga mananampalataya. Meron na siyang ibig sabihin doon sa mga Kristiyano ng Pilipos. Kaya di ba sabi niya dito, ang mabuting bagay na gawa na pinasimulan ninyo ay gaganapin ng Panginoon hanggang sa araw ng Panginoon. Ano ba yung mabuting bagay na gagawin po natin? Jesus Christ or sa Apostol Pablo, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, alam natin na hindi tinutukoy niya ni Jesus Christ o ng ating Panginoon, ng ating Diyos, yung mabubuting gawa ay dungkol sa ating mga good works. What are the things that we need to know about good things? Sabi doon, di ba? Sabi doon sa salita ng Diyos na binasa po natin. Alam niyo po, lagi itong ginagamit ng mga mananampalataya
Amen? Ginagamit po nila ito na bersikulo para sa kanilang sariling kapakanan. Yung Philippians chapter 1 verse 6, sabi dito, na ako ay may lubos na pagkakatiwala na sa mga bagay nito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Amen. He who starts, sabi niya dito, a good things in you will finish it until the coming of Jesus Christ. Ang alam po nila, mga minamahal ko, at ginagamit po na maraming mananampalataya, yung mabuting gawa dito ay tumutukoy po doon sa mga bagay na ginagawang physical, o ginagawa po na emotional, o ginagawa po doon sa mga pang-araw-araw nating pamumuhay or personal life. No. Ang tinutukoy niya po sa Pablo rito, it is how to depends. Giving depends for the gospel. Yun yung mabuting bagay. Amen po ba? Tayo, bilang mga mananampalataya, may mabuting gawa na pwede natin gawin sa ating Panginoon. Do you think you can do good? Tandaan po natin, walang mabuti. Tama ba? Walang mabuti sa bawat sa atin. Of course, meron tayong sinasabing kabaitan. Pero alam niyo po, yung makabaitan natin, may expiration. Kaya hindi po tinatawag yung mabuti. Kaya yung mabuting gawain, o yung mabuting gawa na sinasabi dito ni Apostol Pablo, di ba, ipinapaliwanag po ng mga talatang ito. Paano nagiging masaya si Apostol Pablo? Kapag naalala niya yung mga tinuturuan niya. Amen? Di po ba? Napansin niyo po ba dito? Hindi po niya sinabing masaya ako kasi meron akong material na bagay na natanggap. Amen? Masaya ako kasi meron kaming kakainin. Amen po ba? Ang sabi niya dito, nagpapasalamat ako sa ating Diyos. Sabi niya doon sa verse 3, sa tuwing kayo'y aking naaalala. Nasaan ang kasiyahan daw ni Apostol Pablo? Ang kasiyahan ni Apostol Pablo hindi nandoon sa kanyang personal. Ang kasiyahan ni Apostol Pablo kapag nakikita niya yung mga nilaalagaan niya, yung kanyang pinapangaralan na lumalagok sa pananampalataya. Yun ang kasiyahan niya. Iba yung pananaw. Amen po ba? Iba yung naging pananaw ni Apostol Pablo dito na hindi kasi, di ba, sometimes we attend prayer meeting. Kapag dumalo tayo ng prayer meeting, karamihan po ng mga marami mananampalataya, kapag dumalo ng prayer meeting, ang iniisip nila, tutugunin ng Panginoon yung aking pangangailangan. Tutugunin ng Panginoon yung aking panalangin. Of course, that is true. Pero hindi yun ang primary. Amen po ba? Actually, kapag nananalangin tayo sa Panginoon, sino ang nagiging sentro ng iyong panalangin? Sarili mo ba o yung iba? Di po ba? Ano yung nagiging sentro ng iyong panalangin? Hindi mo masama na ipanalangin natin ang ating families, pero naalala mo ba yung kapatiran na nangangailangan, na walang makain? Naalala mo ba habang nananalangin ka yung kapatiran ng lulupaypay at ng lalamig? Naalala mo ba yung iglesia, yung pangangailangan ng church? Amen po ba? Kaya alam niyo po ba, na kapag nagpe-prayer tayo, minsan 10 minutes, 5 minutes lang tapos na po kayo. Because you are only praying for yourself. Pero kung mananalangin kayo at yung panalangin ay maunawaan natin mabuti, hindi tayo matatapos manalangin. Marami tayong dapat ipanalangin. Hallelujah. So many things. Marami tayong dapat ipanalangin sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang kailangan lang natin kapag nagpe-pray tayo is really to open. Really wide. Open wide your mind. Amen po ba? Kaya kung papansinin po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo dito, ang tanging hangarin ni Apostol Pablo ay ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. The reason why you are here, alam niyo po, dumadagdag ang mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Bakit? Kasi may nangangaral ng salita ng Diyos. Pero kung papansinin po natin, kung ang iglesia natin hindi na dumadami ang bilang, may problema tayo. Amen po ba? May problema tayo. Ang problema natin, hindi na natin naihahayag yung mabuting balita. And number one, at ang pinaka-number one, kung bakit hindi tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi natin alam kung paano ipagtatanggol, ipagsasanggalang ang Ebanghelyo. Amen? Hindi natin alam. Kaya karamihan ng mga mananampalataya, kapag sinabi mo, mangaral ka nga ng salita ng Diyos, hindi po ako marunong. Amen?
Hallelujah. Di ba ang pinaka number one na katuruan sa atin ay yung ating experience? Kung ikaw ay tunay na nakaranas sa ating Panginoong Jesucristo, mahirapan ka bang mangaral? Yung experience mo sa Panginoon, kung paano ka nakakilala, kung paano mong naunawaan ang salita ng Diyos, kung paano naunawaan mo ang lahat ng katotohanan ng inihayag sa iyo, yun lamang ang ihayag mo. And that is finished. And that is final. Pero ang problema, dumadalo tayo, pero wala tayong nauunawaan. Tumatagal tayo sa iglesia, pero hindi lumalago yung ating pananampalataya. We are not talking only for the youth, but we are also talking for the elders, for the, diba? Sabi ko nga po sa inyo, minsan, I'm trying to connect. Kinokonekta ko yung sarili ko sa mga nakikita ko sa ating kapaligiran, especially to other religions. Sabi ko, ano kayang ginawa ng Iglesia ni Cristo para ang lahat ng mga membro nila ay laging dumalo ng Huwebes at dumalo ng Linggo? Tinakot kaya sila? Amen? Kung titignan po natin, di po ba? Kapag sinabi po nilang alas 4 ng madaling araw ang pananambahan, alas 4 ng madaling araw, nandun na po sila. Pero kung titignan po natin, sino ang dapat maging tapat? Sila o tayo? Sino po ang dapat maging tapat sa Panginoon? Sila o tayo? Tayo. Sinasabi ko lang po yung mga bagay nito kasi hindi ko maintindihan kung bakit ang mga mananampalataya, imbis na sila po ay mas maalam. Kasi nakikita natin kay Apostle Pablo, simula na nakakilala siya sa Panginoon, maalam na siya na inuusig niya ang church. But when he became a Christian, mas lalo po siyang naging maalam sa pananampalataya. Amen? Hindi nga po siya tumitigil. Hallelujah. Alam niyo po, mga mananampalataya, marami sa atin gusto mag-early retirement sa paglilingkod. Mag-early retirement sa pananampalataya. Na habang tumatagal tayo sa paglilingkod, nagbabago tayo. Amen. Amen. Sumusulong ba? O amen, paurong ba o pasulong? Hallelujah. Siya po sa Pablo po, kahit malapit na siyang mamatay, nung malapit na siyang mamatay, ano pong ginagawa niya po sa Pablo nung malapit na siyang mamatay? Nangangaral pa rin. Kaya tayo, sumakit lang yung balakang natin, sumakit lang yung tuhod natin, mapanakit lang ang ulo natin, wala na, we stop. Amen? Pag nakakita ang mga workers na mga kabataan, nakakita ng mga bagong mga miyembro, may susunod na sa amin. Ibig sabihin, magre-retiro na kagad sila. Paritiro na. Tama? Pero hindi po eh. Di po ba? Kung titignan po natin ang salita ng Diyos, sabi niya doon, sinabi ni Apostol Pablo, kayong mga mananampalatayang bao, ipakita niyo ang magandang halimbawa sa mga nakababatang bao upang sila'y patuloy na matutong maglingkod at kayo ang kanilang tutularan. Amen? Karapat-dapat na ba tayong tularan? Amen. Yun ang tanong. Pwede na ba tayong tularan? Kaya, nandun pa lang tayo sa to justify. Pangalawang ibig sabihin po ng apologia. Ang ibig sabihin ng apologia is to explain. Sabihin nga po natin, to explain. Alam niyo po ba na maraming mga tao, ang galing nilang magpaliwanag kung paanong gumawa ng ganito, kung paanong marami silang paliwanag. Amin po ba? Pero pagdating sa salita ng Diyos, hindi nila kayang ipaliwanag. Kaya, ibig sabihin pala noong apologia, defense, kailangan mong maunawang mabuti how to elaborate. Alam niyo po ba yung tinatawag na elaborate? Palawakin. Yung salita ng Panginoon na nararanasan ng bawat sapo sa atin. Yung naririnig po nating salita ng Diyos, naniniwala ko na kung ito ay ating pong patuloy na pakikinggan, then, apologia, time will come, we can explain it. Kung may magtanungan po sa inyo, madali nyo na maipaliwanag. Hindi po kayo mga katwiranan, sandali, tatawagin ko si pastor, at ipapaliwanag niya sa iyo. Hindi po. Kasi bilang mga mananampalataya,
kaya nating ipaliwanag yan. Amen? Hallelujah? Di mo ba? Bakit nagsasalita ng ganon si Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos? Kasi pagdating ng araw, he will live. Aalis siya. At pag-alis niya doon, kasi si Apostol Pablo, di ba, palipat-lipat. Last night, nanood po ako ng isang live prayer meeting. Amen. Kasi ganun po ako yung mga kakilala ko mga pastor, yung mga nakasama natin sa Berea noon, yung mga kaklase ko, yung mga kaibigan ko, minsan naka-live po sila eh. Minsan nag-ano po sila, nag-upload sila. Pinakikinggan ko. Pero alam niyo po ba, ang kinalulungkot ko, na when they have a prayer meeting, hindi yung pastor ang tumatayo. Ang tumatayo yung miyembro. Alam niyo po, dati, ginagawa ko rin po yun. Amen po ba? Pero, simula nung napunta ako sa Philippine Holy Joy Church, mali pala yun. Kailangan pala talaga ang nangangaral, yung pastor, at nakaupo yung miyembro. Kasi, kailangan mong palawak. Kasi, tignan niyo mabuti. Kung kayong nakatayo dito, ako nakaupo dyan, parang, isipin niyo na lang mabuti, ano ba ang dapat? Yung tatay ang nagsisermon sa anak o yung anak ang nagsisermon sa tatay? Di ba? Yung tatay dapat ang nagsisermon doon sa anak. Amen? Siya yung nagtuturo doon sa anak. Kapag nang nakita niyo po yung anak ang nagtuturo sa tatay niya, ano po mararamdaman niyo? Ay, mukhang ano yan, mukhang yung tatay pasaway. Mas mabait yung anak. Tama? Kaya siguro yung anak na ang nangangaral doon sa tatay at yung tatay ang tagapakinig. Amen. Kasi sabi ko, bakit ganun? Hindi dapat. Sabi ko, hindi ganun dapat. Hindi masama. Hindi ko po minamasama. Amen po ba? Pero naniniwala ko, when we preach the gospel, kung kami na mga pastor ng iglesia, na kami nangangaral ng salita ng Diyos, meron din kayong trabaho. Pinapos na namin yung trabaho namin. Ipangaral, ipaliwanag ang salita ng Diyos. Natuto kayo. Then, anong gagawin ninyo nung natuto kayo? Explain it to others. Hindi yun dapat manatili sa puso natin. Hallelujah? Amen? Kumbaga parang isang tao, kapag ikaw ay maraming pera, anong dapat mong gawin? I-deposit mo sa bangko. Pero pupunta ka ba sa bangko, magdi-deposit pero wala kang pera? Hindi pwede. Kailangan meron kang pera. Amen? Ganon din mo ba? Sabi ng tandaan po ninyo, ano sabi ni Jesucristo doon sa pinagkatiwalaan niya ng mga talento? Binigyan niya ng isa. Sana, ano sabi niya? Sana, hindi mo ibinaon, kundi inilagay mo sana sa bangko. Di sana ito ay tumubo. Ang tanong, yung mga salita ba ng Diyos na inyong napapakinggan, tumutubo na ngayon? May tubo na ba? May interest na ba? O ibinabaon lang natin? Hallelujah. Totoo kasi di ba? Praise the Lord. Sasabihin natin, kapag nakapakinig tayong salita ng Diyos, ganun pala yun. Salamat Panginoon, naintindihan na namin. Hallelujah. Di ba, karami ng mga mananampalataya, ganyan. Praise the Lord, naintindihan ko, ganun pala yun. Salamat kay Pastor, pinaliwanag ito. Hindi pa po yun tumutubo. Sa'yo pa lang eh. Kailan tutubo yan? Kapag iyan na iyong itinanim. Saan may tatanim? Sa lupa. Sino yung lupa? Tao. Nakikinig po ba tayong lahat? Marami, amin po ba? Marami tayong natututuhan. Because Apostle Paul, tignan niyo po dito, bakit nangaral si Apostle Pablo sa taga-Pilipos? Nangaral siya upang matuto sila. Amin po ba? Pero sabi niya dito, kailangan din nilang, di ba? Sabi niya po sa Pablo, sa binasa natin, may ilan sa inyo na naiintindihan yung tanikala na meron ako sa aking pagsasandalang sa Ebanghelyo. It means, maraming mga mananampalataya na naging concerned din. Kaya naman sabi doon, naging buong tapang sila na sinalita ang salita ng Diyos. Hallelujah.
Yun ang pinaka-the best na gagawin natin ngayon. Tumanggap, magtanim. Hallelujah. Narinig mo, halimbawa, umattend ka ng prayer meeting, umattend ka ng worship service, naintindihan mo yung salita ng Panginoon, huwag mong sayangin. Hindi kasi siya tutubo. Walang interest. Amen? Walang interest na nangyari. Kailan magkakaroon ng tubo? Kapag naitanim mo na yan. Amen? Hindi siya nakadalo ng gawain. Then ikaw ang mangaral ng salita ng Diyos sa Kanya. Kasi yung parte namin, sinabi na sa'yo. Yung bahagi namin, yung trabaho namin, ibinigay na sa inyo. Hallelujah. Amen? Kaya, ang ano na lang natin ngayon is, kailangan tumubo. Kailangan meron. Di ba sabi nga, the good things that God have started in you, yung inumpisahan daw ng Panginoon na mabuting gawa sa inyo. Ano yung mabuting gawa na nangyari sa atin? Ito, nakapakinig tayo. Hallelujah. Actually, it's really a blessing for us. Di po ba nasa Ezekiel tayo ngayon? Sa book of Ezekiel, laging sinesermonan sa Ezekiel, anak ng tao, anak ng tao. Sabihin mo sa kanila, anak ng tao, ipakita mo sa kanila, anak ng tao. Kasi alam niyo bakit sino si Ezekiel? Nagmistula siyang trumpet. Sabi niya, kapag hindi mo sila binalaan, amen po ba? Pag hindi mo sila binalaan na sila'y napahamak, pananagutan mo sila. Pero kapag sila ay binalaan mo at hindi nakinig, hindi mo na sila sagutin. Hallelujah. Magtulog-tulugan po tayo para wala po tayong matutunan. Pero naniniwala ko, yun pala yung layunin ng Panginoon. Bakit ako nasa church? Bakit ako ang nakinig ng salita ng Diyos? Amen po ba? And that's why I'm so blessed to those Christians, to those believers na after they attend the worship service, alam nyo, pinopost po nila yung topic, pinopost nila doon sa Facebook nila yung topic, kung anong pinag-aralan nila. Wag lang pong ganon. Dagdagan ninyo. Yung naunawaan ninyo about doon sa topic na napag-aralan ninyo, lagay nyo po doon, i-quote nyo po, ilagay po ninyo doon sa ibabaw. Amen po ba? Diba, lalagay po nyo, ipopost po nyo yung topic, ilalagay nyo po doon yung versikulo, tapos may nakalagay doon sa taas na comments, amen po ba, doon sa taas, posting, ilagay po nyo doon kung ano po yung inyong naintindihan doon sa topic na nakalagay doon sa inyong sentro. Then, nagtanim ka na. Naintindihan po ba natin? Maganda na yung umpisa ninyo. Pinost nyo na, okay na yun. Dadagdagan nyo na, paano mo naunawaan? Ano ang naunawaan mo? Hindi mo na kailangan tawag ito, kailangan pahirapan ng sarili mo kung ano yung naintindihan mo, ano yung pumasok sa'yo, ano yung naitanim sa'yo ng Panginoon. Yun ang itanim mo. Dahil wala kang itatanim kung walang naitanim sa'yo. Amen? Gusto mo magtanim ng patatas, pero meron ka kamote. Paano tutubo yung patatas? Dapat kamote rin ang itanim mo. Amen? Ngayon, kung tinanggap mo kamote at patatas at gusto mo magtanim ng kamote at patatas, pwede ka magtanim kasi meron kang kamote, meron kang patatas. Amen? Minsan, alam niyo po, ang problema sa atin, naalala ko nga po yung minsan sinabi sa amin, sabi niya dito, malalaman mo lamang na natutunan mo yung iyong pinag-aralan kung ito'y iyong maituturo. Amen. Hallelujah. Kapag kaya mong ituro. Amen. Kasi kami, di ba, we study in Bible school. Sabi ko nga, nung linggo, nakausap ko si Sister Ja. Sabi niya sa akin, Pastor, ganitong tinuturuan sa amin sa Bible school. Sabi ko, ganyan talaga sa Bible school. Tuturuan ka, maliman o tama. Pero wala naman doon ang ministeryo. Ang ministeryo nasa labas. Amen. Tanggapin mo lang kasi kailangan mo yon, di ba? Theoretically, theory yun, so tanggapin mo. Pero nasa sayo naman eh. Amen. Nasa sayo. Kung yung pananampalataya mo hindi naayon doon, huwag mo ituro. Nando ka lamang para makatapos ka ng pag-aaral mo ng Bible school. Naintindihan po ba natin? Pero naniniwala ko, wala tayong maitatapon sa salita ng Diyos. Sa doktrina meron. Pero sa salita ng Diyos, wala tayong maitatapon. Nasa pangalawa pa lamang tayo. To explain, elaborate. Number 3, to make an act for it.
Amen. Yun pala ang ibig sabihin ng tinatag na apologia. Kung ano yung narinig mo, ano sabi doon? To make an act. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? To make an act of it. Gawin mo. Action mo. Hallelujah. Hindi lang dapat manatili yun. Sabi mo, ay, ang sarap pala ng leche plan. Ganun lang pala gumawa ng leche plan. Amen. Pero hanggat hindi mo ginagawa, yung natutunan mong leche plan, hindi mo matitikpan ng leche plan. Tama ba? Di ba si Sister, nakahanga Sister, Sister Belen, gumawa siya ng ice cream minsan Sorry na lang sa mga hindi nakatikim. Pero gumawa siya ng ice cream dinala niya dito sa church. Oh, okay to ice cream. Pwede na magtinda. Siyempre, palpak pa lang kasi una pa lang niyang paggawa. Sobrang tamis. Kumbaga, kung gano'n na magiging tinda niya, lugi. Amen. Pero, it makes her perfect. Kasi napatikman niya na. Amen po ba? Ang kailangan niya na lang gawin, maging lasang paninda. Hindi maging lasang bahay. Kasi pag lasang bahay, siyempre masarap. Amen po ba? Amen? Ganon din tayo habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? This is the Word of God. Tandaan po natin, anong sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12? The Word of God is alive and active. Sabi nga po natin, ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay mabisa. When we hear the Word of God, kapag napapakinggan daw natin yung salita ng Diyos, God wants us to act upon it. Yun yung tinatawag na apologia. Kaya di ba si Apostol Pablo, kung ano yung kanyang natutunan sa ating Panginoon, yun ang kanyang sinasabi, yun ang kanyang ginagawa. He never, kumbaga, hindi siya umiwalay doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, kung anong sinabi ng salita ng Diyos sa kanya. That's why he rebuked Peter, di ba? Kaya niya nirebuke si Pedro. Sabi niya, Pedro, hindi dapat siyang nakakompromise ka. Paano matututo ang mga hentil kung hindi mo sila tinuturuan ng dapat? Sabi niya, turuan mo sila ng dapat. Mabuhay ka bilang mananampalataya. Hallelujah. Kung hindi tayo mamumuhay ng mananampalataya, how? Now, we can understand how Paul took the risk. No? Alam niyo po ba yung risk? Yung sinapalaran niya yung kanyang buhay. Even his life for the sake of the gospel. No? Makikita natin dito, mga minamahal ko, sa talatang binabasa natin. Di ba si Apostol Pablo, sinabihan po ni propeta, ng isang propeta, I do not remember the name in the book of Acts. Pero may isang propeta po na lumapit kay Pablo. Ang sabi kay Apostol Pablo, bigyan niyo nga po ako ng isang pamigkis. Tapos, ang ginawa doon sa pamigkis na itinali sa kanyang katawan, sabi niya, kung sino man ang nagmamay-ari ng bigkis na ito, ganito ang mangyayari sa kanya. Ay yung pamigkis na yon, kanino yon? Kay Apostol Pablo. Amen? Pero niyo po ba sabi niya po sa Pablo, hindi ako matatakot. If the Holy Spirit leads me to go to that place, I will go because of the Holy Spirit. Kaya si Apostol Pablo hindi natakot. Amen po ba? Kahit na alam niya na yung kanyang buhay ay mapapahamak, pero kung ito ay iniutos sa kanya, di po ba? Kaya nga, nung sumakay po siya sa barko, amen? Di ba, napapahamak na yung barko, amen? But because God commanded him to go to the emperor para magpatotoo sa emperor, ano ba yung papatotohanan niya? Hindi naman niya patotohanan ng kanyang buhay. Ang patotohanan niya si Kristo. Ang dadalhin niya si Kristo. Inalaw ng Panginoon na si Apostol Pablo ay makarating sa emperor. Sabi nga sa kanya ng mga taga-Roma palalayain ka na namin sana Pero dahil gusto mong makapunta sa Roma, dadalhin ka namin sa Roma para makaharap mo ang emperador. Hallelujah! So, nung nasisira na yung barko, anong sabi niya po sa Pablo? Huwag kayong matakot. Walang maano sa inyo. Kasi lahat sila, di ba, tatalo na sana sa barko. Nabasa niyo na po ba yon sa Biblia? Natatalo na lahat sila sa barko kasi nga nasisira na yung barko. Sabi niya, ang sino mang tatalo na taalis sa barkong ito, mapapahamak. Pero kung mananatili kayo sa barkong ito, walang mapapahamak kahit isa sa inyo. Walang ang napahamak. Si Apostle Paul, he knows how to defend the gospel for his life. At ganyan din ang hangarin natin. Sa totoo lang, mapalad tayo.
Kasi mangaral man tayo ng salita ng Diyos, hindi tayo mamamatay. Amen? Wala tayo sa isang lugar, sa isang bansa na komunismo. Amen po ba? Na kung saan papatayin ng sino mang mangangaral ng salita ng Diyos. Amen po. Wala po tayo sa isang lugar na kung saan binabawal ang magpuri sa Panginoon. Wala po. Nasa isang bansa tayo na may kalayaan tayo. Kahit saan? Sa palengke, sa bus, amen po ba? Sa kalsada, amen. Saan man pwedeng mangaral ng salita ng Diyos. Amen. Ang kulang na lang mangangaral. Pero lahat tayo pinangaralan at sa pamagitan ng pangangaral na yon. But Apostle Paul, we understand how took the risk. Kahit na mapahamak yung kanyang sarili, that for the sake sa pagsasanggalang ng gospel, he will do it. Ngayon, tignan po natin. Sabi dito, how Apostle Paul depends with his preaching. Paano ipinakita ni Apostle Pablo yung kanyang defense sa kanyang pangangaral? Sa Acts chapter 13, medyo mahaba-haba po ito. Sa Gawa, Kabanatang 13, talatang 14 hanggang 41, kapag basahin niyo po sa inyong mga bahay. Si Apostle Pablo po ay nagpunta po sa Antioquia. Amen. Para po sa inyong kaalaman, lalo na sa mga kabataan, sa Antioquia po, doon unang tinawag na Kristiyano ang lahat ng mga mananampalataya. Amen. Doon po sa lugar ng Antioquia. Because in the Antioch po, sa Antioquia po, mga minamahal ko, marami po diyang Griego. Amen. Alam niyo po ba yung mga Greek? Pag hindi pa po kayo sanay sa Biblia, ang tinatawag po, alam niyo po ba ang mga Griego? Kaya lang minsan gumagamit tayo, di ba, na, what is the Greek word? Kanina, binasa natin yung defense, ang ibig sabihin sa wikang Griego ay apologia. Alam niyo po ba kung bakit tayo gumagamit ng salitang Griego? Because in the Greek po, sa mga Griego, ang tanging pinapanaligan nila, karunungan. That's why that is the way they understand. Tignan nyo nga po, isang salita lang, pero ang dami nating ibig sabihin. Ganun sila. Ganun ka elaborate, ganun sila kalalim. Dahil marurunong ang mga Griego, kahit kayong mga nagturo, yung mga Greeks. Di ba? Sa wikang English, sa English natin, sa subject natin English, di ba? Sila yung matatalino, mga Greek. Amen. Matatalino po sila. Kaya nga, ang lagi nilang hinahanap sa Panginoon, karunungan. Amen. Yun ang hinahanap lagi. Sabi ni Apostol Pablo, ang hinahanap ng mga Griego ay karunungan. Ang hinahanap ng mga Hudyo ay, science, tanda. Hindi sila maniniwala hanggat walang science. Amen po ba? Ang mga Griego naman, hindi sila maniniwala hanggat hindi ka panipaniwala. Do you understand? Kayo, ano po ba kayo? Nasa side po ba kayo ng Hudyo o nasa side po kayo ng Griego? Saan po kayo? Side ng Griego, side ng Hudyo? Wala po tayo sa any side. Buti na lang hindi kayo sumagot. Nasa side po tayo na bilang mga mananampalataya. Kung anong sinabi ng salita ng Diyos, dapat po natin panaligan. Amen? Okay. Ang sabi po sa Acts chapter 13, verse 14 to 41, i-ano ko po sa inyo, i-summarize. Si Apostol Pablo po ay nakarating doon sa Antioquia. At alam niyo po ba ang ginawa ni Apostol Pablo nung nakababa na po siya sa Antioquia, siya po ay nangaral sa sinagoga. Pag sinabing sinagoga, it is a place wherein apologia. Pwede kang magpaliwanag, pwede kang mag-justify, pwede kang gumawa. Amen. Kasi nga, maraming mga taong nakikinig. Hallelujah! At nung nandun na po si Apostol Pablo sa Antioquia, alam niyo po ba, basahin niyo po yan mamaya o bukas, pag nakarating kayo sa bayan, alam niyo po ba na ipiniliwanag ni Apostol Pablo mula lumang tipan hanggang sa panahon ng ating Panginoon. Kung paanong dinala ng Diyos ang mga Israelita sa ilang, pumasok ng Kanaan, hinirang si Saul. Nung inayawan si Saul, hinirang si David. At mula kay David, hinirang si Jesucristo. Ibig sabihin po nito, mga minamahal ko, ganito po mag-defense si Apostol Pablo sa gospel. Ano po yung number one? He knows everything.
Naiintindi niya ang lahat ng bagay. Kaya mahirap kapag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Amen po ba? Bakit? Because Apostle Paul understands everything historically. Alam niyo po ba pag sinabing historically? Kung ano yung kasaysayan, eksakto, alam niya po. Di po ba, lagi sa church natin, lagi po namin binabanggit sa inyo, yung panahon ng Israelita, hindi lamang iyon ipinakita sa Biblia, yung panahon ng Israelita para ipaalam sa atin kung gaano katigas ang ulo ng mga salita. Ang mga salita ay adino natin. Hallelujah! Lahat ng nangyari sa lumang tipan according to Romans ay naisulat para ano? Bilang katuruan sa ating mga dinatnan na huling kapanahunan. Amen? Di po ba? Nakakatamad basahin ng lumang tipan. Aminin ninyo. Anak ni ganito, na anak ni ganito, na ganito, na lumabas kanina, di ba? Sa binabasa natin kanina sa prayer meeting. Sa prayer natin kanina umaga, ipasok mo at lumabas ka, ipakita mo, pumasok ka at ilabas mo. Paulit-ulit, paulit-ulit. Amen? Pero kailangan mong unawain mabuti, merong sinasabi ang Panginoon. Yung pala, ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel, para pag nakita nila kung anong ginagawa mo, iyan ang nangyayari sa kanila. Babala. Warning sa mga Israelita. Kaya dito, Apostle Paul understands everything historically. Pangalawa, Paul understands everything chronologically. Alam niyo po yung tinatawag na chronologically? Yung pagkakasunod-sunod. Amen? Kaya, pag nag-aral ka ng Bible school, alam niyo po, pag nag-aral kayo ng Bible school, sino ang unang naging hari? Sino ang sumunod? Sino ang pangatlo? Pinag-aralan po namin. Ano ang buwan? Amen po ba? Ano ang pinakaunang buwan ng Israel? Hallelujah. Pangalawang buwan, pangatlong buwan, pang-apat na buwan. Pinag-aralan namin. Sino ang unang naging hukom? Pangalawang hukom. Sino ang kaisa-isang babae na naging hukom? Alam nyo? Sino yung kaisa-isang babae na naging hukom? This only Deborah. Amen? Hallelujah? Matapang na babae. Hallelujah? Praise the Lord. Kaya yung pero alam niyo po ba na maraming mga mananampalataya hindi alam. Maraming hindi alam sa Biblia. Kasi hindi natin itinatatak sa puso natin. Pero alam niyo po si Apostol Pablo, makikita niyo po doon, sinaysay niyang isa-isa sa kanila. Why? Because Israelites people, di ba ang sabi ni Apostol Pablo, anong sabi ni Jesus kay Nathaniel? Paano kinilala ni Jesus si Nathaniel? John chapter 2, isang tunay na Hudyo. Bakit? Bakit siya tinawag na Hudyo? Dahil walang kasinungalingan sa kanya. Ibig sabihin ba nito, si Nathaniel hindi nagsisinungaling? Hindi po. Ang ibig sabihin kasi nito, alam ni Nathaniel kung ano ang kasaysayan. Di ba sabi ni Nathaniel, meron bang mabuting tao na manggagaling sa Galilea? Nazareth? Alam niya kasi Amen po ba? Na yung Panginoon kasi alam niya magagaling sa Bethlehem, Huda. Pero nakalimutan niya po, di po ba? Nakaligtaan niya, totoo na galing sa Bethlehem, Huda. Pero lalaki yung Messiah bilang Nazareno. Kaya siguro sila nagse-celebrate ng Nazareno. Alam niyo kung bakit yung Nazareno mahabang buhok? Kasi ang mga Nazareno hindi nagpapagupit. Hallelujah. At ang Nazareno hindi umiinom ng alak. Amen? Hallelujah. Hindi umiinom ng alak ang Nazareno. Maraming bawal sa isang Nazareo. Hallelujah. Pero manginginom sila. Amen? So, hindi nila alam, but Paul understands chronologically. Pangatlo, Paul cleared what God has planned and how to fulfill. Naintindihan mismo ni Apostol Pablo kung anong pinlano ng Diyos at kung paano ginanap ito ng Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatiran,
Kung gusto nating maipagtanggol ang Ebanghelyo, kailangan maintindihan natin, paano ba ipinlano ng Panginoon? Kaya nag-aaral tayo sa Biblia sometimes, minsan ang hirap unawain. Amen po ba? Kasi kailangan nating maintindihan lahat yun, kasi yun ang pinlano ng Panginoon. Diba? Kung titingnan po natin, amen, sa iba, hindi mahalaga sa kanila yung tungkol sa temptations to Eve and Adam. Amen. Hindi nila naintindihan yun. Hindi na nila pinag-aralan bakit kinain ni Adan. Alam niya namang bawal yon. Alam niya namang masamang kumain nun. Bakit niya kinain? Pero sa church natin, alam ko, pinag-aralan natin yon. Kasi bakit? Mahalaga yon. Kasi yun yung plano ng Panginoon at sa pamamagitan ng planong iyon, tuto pa rin yun ng Diyos. Tandaan po ninyo, ang Diyos hindi marunong magsinungaling. Because He is the Word and the Word is truth. Kaya sabi ng salita ng Diyos, Hosea chapter 4 verse 6, ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kakulangan ng karunungan. Kailan daw mapapahamak ang isang mananampalataya? Kapag kulang sa kaalaman. That's why Apostle Paul, nakakahanga siya. Amen? Kasi alam niyo po kung bakit naipapahayag ko ang mga bagay nito sa inyo. Because I want you to experience also the way Apostle Paul and other Christians in the Philippians, yung kanilang paglilingkod, yung kanilang pananampalataya. Kung paanong naging matapang silang mga maghayag ng salita ng Diyos after hearing the word of Paul, after hearing the gospel from Paul, natutunan nilang maging matapang. Gusto ko po, pagdating ng araw, ganyan din tayo, maging matapang tayong mangaral. Bata man o matanda. Amen? Di ba? Sino na po dito yung nakapanood sa YouTube na ganitong kalit na bata nangangaral sa pulpit? Amen? Ganyan lang siya kaliit. Amen? Nagpapaliwanag siya. Amen? Kung paano. At merong isa ngayon isang vlogger, amen po ba, lumpo siya. Hindi siya nakakatayo. Babae po siya, malaking ulo, pero nakahiga lang po siya lagi. Pero ngayon, nagpapahayag siya ng salita ng Diyos. Hindi tayo lumpo. Amen? Hindi tayo nakahiga. Pwede tayong mangaral ng salita ng Diyos. At yan ang kulang nasa iglesia natin, ang mangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah! Nasisiyahan tayo, mga minamahal. Minsan, sometimes, alam nyo po, masaya ako kapag nakakakita ko noon, maraming kaluluwa sa loob ng church, bago sa loob ng church. But sometimes, alam nyo po, grace na lang sa atin talaga yon. Nagpunta sila sa church kahit hindi po natin sila niyaya. Nagpunta sila sa church kahit hindi natin pinangaralan. Kusa silang pumunta. Alam niyo kung bakit? Nagde-pray tayo. Pero kung lahat tayo hahayo, yung mga kabataan, sabi ko nga sa inyo, bawat sa po sa atin hahayo. Isang kaklase lang sa mga estudyante, one classmates lang, ilan ang kabataan. Sabihin na natin 30 lang kayong mga kabataan. Tigi-tigisa lang kayo na may pahayagan, wag nang 10. Wag nang 2, isa lang ang mapahayagan ninyo. Isa lang ang ma-invite ninyo. 30 plus 30, 60 kagad sa worship service. Ilan ang chismosa nating mga kapatiran? 20? Yung 20 chismosa, mag-chismis ng tungkol kay Kristo, tigi-tigisa lang. Ilan po ang atin? 20 plus 20? 40. Plus 60? 100. Mga bata, estudyante na mga maliliit, amen po ba? Magpahayag lang sila tungkol kay Kristo. Amen? Naintindihan niyo po ba kung paano lalago ang church? Hallelujah? One invited lang. One invited. Each of us. One invite lang. Yung tapang natin, wag na nating sabihin tapang sa 20, sa 30, isa lang. Isa lang. Yung bawang isa lang. Panalangin ko, isang kaluluwa lang. Ngayon, isang kaluluwa lang, bantayan ko to. Amen? Naintindihan po ba natin yung pinapag-aralan natin? That's why Paul, si Apostle Pablo mismo, ganyan po siya. Ipinahayag niya mismo. Amen po ba? That's how he depends with his preaching. He understands historically, he understands chronologically,
He cleared what God has planned and how God fulfilled it. Naintindihan po ba natin yung defense for the gospel? Sino po ang magsasanggalang tungkol sa ebanghelyo? Ibang church o tayo? Tayo. Amen? Hallelujah? Amen? Kalimbawa, di ba, sometimes, alam ko po, struggle natin ganito eh. Minsan, nagkakwentuhan, amen po ba? Sa kwentuhan po, amen, ay napapasingit ang tungkol sa pananampalataya natin. Pwede niyo pong ipagtanggol ang inyong pananampalataya na hindi makikipagtalo. Ipaliwanag ninyo kung bakit kayo na born again, bakit kayo sa ganitong pananampalataya, bakit ganyan ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Pwede niyo ipaliwanag. Ngayon, kung hindi niya tatanggapin, hindi mo man tanggapin ito, okay lang. Ang importante, naihayag ko sa iyo kung ano yung pananampalataya ko. Amen? Yun naman ang importante. Hallelujah! Ang importante, yung naipahayag mo sa kanya kung ano yung katotohanan. Tanggapin man niya ito o hindi. Sabi dun kay Ezekiel, di ba? Sabi niya, sa tanggapin man nila o sa hindi. Hindi po na ipinamimilit ang salita ng Diyos. Because I know, katulad din natin, hindi tayo pinilit sa salita ng Diyos. Sino sa inyo ang pinilit ng salita ng Diyos? Wala, di ba? Maaring ilan sa inyo, napunta rito, curiosity lang. Yung, hindi pa talaga, amen, hindi pa talaga tama, nasa tamang panimanman, o hindi pa nasa tamang kaisipan tungkol sa salita ng Diyos. Okay lang yan. Pero dumarating ang araw, bakit tayo nananatili sa church? Kasi naintindihan na natin mabuti. At ngayong naintindihan mo na ang salita ng Diyos, then stick to it. Maasahan ba tayo ng Panginoon? May pagtatanggol na po ba natin ang gospel? Sabi nga po natin, apologia. Ano ibig sabihin ng apologia? To justify, to explain, and to make an act for it. Hallelujah. Doon pa lang sa salita, may turo na sa atin ng Panginoon. At paano daw natin ipagtatanggol katulad niya po sa Pablo? Understand everything historically, understand chronologically, and clear to them what God has planned and how God fulfilled it. Hallelujah. Hindi lang yung basta napakinggan natin, no, napagpala tayo. Hindi po. Okay, nataniman tayo. Amen po ba? Every time that we attend the worship service, every time that we attend the prayer meeting, tinataniman tayo. Sabi nga ng Panginoon, para tayong mga lupa, di ba? Itinuring tayo ng Panginoon. Matthew 13, lupa. Hallelujah. Tinataniman tayo ng Word of God. Amen. At kapag daw yung salita na yon ay tumubo, mamumunga ng tig-30, tig-60 at tig-100. Ibayo. Hallelujah. Kung may natutunan po ang bawat sa atin, magsabi ng amen. Oh, paano natin malalaman ngayon na natuto tayo? Magturo tayo. Hallelujah. Amen. Kanino natin tuturo? Oh, umpisahan mo sa mga nakita mo sa bahay. Alam niyo ba, yung pinag-aralan namin kagabi ay ito. Okay. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Amin po ba, umpisahan niyo sa Facebook. Total, nagpe-Facebook naman tayong lahat halos. O, umpisahan niyo na sa Facebook. Anong pinag-aralan natin? Ano ang titulo natin? Ano ang topic natin? Amin po ba, ikwento niyo, ganun pala si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo pala, ganito, ganyan. Kung ano ang naintindihan niyo, lagay niyo kagad doon sa Facebook account niyo. And then some will... Amin po ba, magbabasa sila, lalo na yung mga followers ninyo. baka ang followers ninyo, 300,000 kagad maniniwala sa inyo. Eh, pastor, tatlo lang yung followers ko. Okay lang yun, tatlong kaluluwa. Amin po ba? Malaking bagay yun. Amen? Isang kaluluwa lang, libo-libong anghel. Eh, 3 kaluluwa. Ilan ba followers nyo? Amen? Ilan ang followers ninyo? Totoo, aminin nyo na. Hallelujah. Make it a point. Doon umpisahan. Sabi nga, Facebook is a silent evangelism. Hallelujah. Kaysa kung ano-ano lang i-post mo. Amen po ba? Edi i-post mo na siya. God is good. Amen? So,
Sa gabing ito, gusto ko po manalangin tayo. Panalangin natin, Lord, give me the courage. Amen po ba? Give me the patience. Give me the heart to defend the gospel, for the gospel. Ipaglaban, ipagsanggalang. Makita sa atin yung katulad ng nakita kay Apostol Pablo. Makita sa atin yung ginagawa ng mga taga-Pilipos. Buong tapang na nangangaral. Buong tapang na naghahayag ng salita ng Diyos. By the Holy Spirit. Amen po ba? Let us ask the guidance of the Holy Spirit. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami maging matapang. Tulungan mo kami na maging maayos sa aming pangangaral. Bigyan mo kami ng karunungan na maunawaan ng salita ng Diyos as we shout, Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama namin Diyos, salamat sapagkat tinuruan mo kami sa gabing ito, Panginoong Diyos, kung paano kami matututo at kung paano ang gagawin namin, Panginoong Diyos, tungkol sa mga salita na aming naririnig, Panginoon. Tunay nga po, Panginoong Diyos, na kahinaan namin, Panginoong God, na nakikinig kami, natuturuan kami, Panginoong Diyos, pero hindi kami, Panginoong Diyos, natututong maghayag o mangaral ng iyong mga salita. But thank you, Lord, for this evening, Father God, sapagkat mula bata hanggang sa pinakamatanda ay tinuruan mo. And now it's really our time. It's really our time, Panginoong Diyos, to share the gospel, to make defense for the gospel, Panginoong Diyos. At upang may pakita namin, Panginoong God, kung ano ang mga salita na naririnig namin, kung ano ang mga salita na natutunan namin, kung ano ang mga salita na dapat namin ipaglaban, kung ano ang mga salita na dapat po namin ihayag, Panginoong Diyos. Bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami ng lakas ng loob, bigyan mo kami, O Diyos, ng isang puso, Panginoong God, na katulad na po sa Pablo, inaalala ang ibang kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa iyo, mga kaluluwang nangangailangan ng iyong mga salita, mga kaluluwang nangangailangan, Panginoong Diyos, upang mahayagan ng mga salita mo. And right now, tinuruan mo kami, Panginoong Diyos, tinuruan mo ang bawat sa amin, tinuruan mo kami na ganapin at gawin, Panginoong Diyos. Father God, hayaan mo ng lahat ng natutunan namin na naitanim, Panginoong Diyos, ay maitanim din namin, Panginoong Diyos. Maitanim namin sa iba, Panginoong Diyos, sapagkat yan ang hinangarin mo sa amin. Magtanim upang tumubo, Panginoong Diyos. Kaya hayaan mo, Panginoong Diyos, ng lahat ng nailagay mo sa amin, lahat ng naitanim mo sa puso namin, lahat ng naitanim mo sa isipan po namin, Panginoong God, we will explain it, we will elaborate it, O God, we will clear to them your plan, and how we will fulfill the word of God. Yan po ang aming pinakamahalagang gawain, Panginoong Diyos, because we are all part of the body of Christ. Kaming lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo at hindi mo mababayaan, Panginoong God, na magkulang kami sa mga bagay na nilalayon at niloloko. Hindi kami manlukaypay, hindi kami manghina, kundi bagkus, Panginoon, Ikaw ang magtuturo sa amin na gawin ang lahat ng bagay na siyang kalooban mo, bagay na siyang nais mo, bagay na siyang hahayaan mo, Ama, na patuloy na mapangyari sa buhay ng basa sa amin. Salamat po, Ama, tinaangkin namin at tunay na kami magtatagumpay, Panginoong Diyos, hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoon Jesus. The good works that you gave into our hearts, O God, into our minds, O God, will be fulfilled, O God, until the second coming of Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day. Tomorrow po, meron po nga paglilinis sa church regarding our upcoming seminar this coming 27 and 28. God bless po.